Good day to all, Chef Chris here. So we are here on our episode 5. So abangan nyo yung road to 100 fried chicken recipes natin. Okay, so GG's tayo. Jollibee mode. Oops, agad. Tikman nga natin ito. Lumbok. Oo. Ayun o, kita nyo. Ano siya o. Malaman dyan siya crispy. Juicy ba siya? Wow, yung lambot oh, and juicy. Okay, so let's start with our chicken. We have your chicken thigh and then legs. So salt lang tayo. Make sure plenty of salt. Ayan. And then we're going to add our water. So ito yung magiging brine natin. Oh. And then we're going to add some vinegar. Ayan. So tanggal lansa lang rin siya. And then lastly, we're going to add some baking soda. Okay. So that's our secret. So yung baking soda natin mga boss, yan ang magpapa-tenderize ng chicken natin. Okay. So vinegar, baking soda, and sea salt water. Kaya ako tinawag na sea salt water kasi medyo maalat yung brine nito, no? So pag tinikman mo yung brine niya, lasang dagat. But don't worry kasi we're going to rinse this one later on. Okay? So babrine lang natin yan for few hours. So ang ano nito, ang science nito sa likod nito mga boss. Yung baking soda, mag-i-tenderize niya to. Yan, yung chicken natin. And then yung brine, magsisiksik siya ng moisture o tubig, extra water liquid sa loob ng meat ng chicken natin, ng poultry natin. Okay. So, bababad lang natin siya. Yung suka naman, sa lansa na rin. Yung iba naglalagay pa sila ng mga laurel, paminta. So, no need for that. Kasi mag-season tayo mamaya, magmamarination tayo. Okay? So, ito pa lang yung start ng process natin. So, if you could do this for overnight, better. And then, ilagay nyo lang siya sa container. And then lagay nyo sa fridge and make sure yung fridge nyo is nasa 1 to 4 degrees Celsius. Okay? So dapat ang temperature na itong chicken nyo sa loob pumalo lang siya ng maximum 9 degrees Celsius. Pag lumagpas doon medyo delikado na. So dapat may alam kayo sa food safety para kasi ito yung pinaka-critical sa lahat. Yung mga preparation, brining, andun nag-spread yung E. coli nung chicken. Okay? So make sure lang na tama yung temperature ng storage bago kayo mag-store o mag-brine, mag-marinate. Okay? So sa chiller mismo, fridge natin 1 to 4 degrees Celsius dapat set. And then ang chicken natin na nasa loob ng fridge dapat naglalaro siya ng 4 degrees to 8 degrees Celsius. Yan yung pinaka-safe. Okay? So, make sure kung kaya nyong lagyan ng yelo, lagyan nyo na lang ng yelo yung tubig nyo. Okay? And huwag nyong itatambay sa matagal na room temperature ang chicken bago nyo siya i-prep. Okay? So, make sure na sundin nyo yung protocol ng food safety guidelines. Kasi lalo na pag mag-business kayo, kailangan yung makapagbigay ng malinis at dapat yung safe na pagkain. Okay? So, dyan nagsisimula yung food poisoning sa preparation pa lang. Okay? So, let's brine this one and let's wait for a few hours. Overnight, no problem also. Okay? So, let's start on our coating. Yan. Gawa tayo ng half cup, no?
half cup all-purpose flour. And another half cup. So total 1 cup. Okay. Next are cornstarch. So cornstarch naman, gamit tayo half cup ulit. So 2:1. So it's up to you. Mag-experiment kayo kung ano yung pinaka-okay sa inyo. Check kayo kung, kasi it varies. Bawat flour may mga different na outcome yan. So we have here paprika, 1 tablespoon. Black pepper, 1 tablespoon. Garlic powder. Sa spices naman, up to you rin. Yung iba gumagamit ng mga cumin, coriander. So garlic powder, medyo marami ang konti. MSG, optional kung gusto nyo. Yung iba gumagamit ng ginisa mix, magic sarap. And then salt. So 1.5 cup ng flour natin, gamit tayo ng 1 tablespoon salt. Almost. Kulang pa na konti. Yan. So goods na tayo. Mix lang natin to mga bossing. Meron pa pala tayo nakalimutan. Yung magpapaputok nung ano natin, ng tawag na ito, ng piprituhin natin, which is baking powder. So baking powder, approximately 1 teaspoon. Teaspoon mga boss, sobra. Okay. So let's mix this one. So ito na yung fry mix natin. So optional, yung iba pwede yung gumamit ng mga chili powder. Ayan, lagyan rin tayo konti. So meron tayong chili powder dito. So extra kick. Kung gusto niyo gumamit ng mga thyme, oregano, basil, kung ano ng spice, it's up to you na. Yung mga sage, rosemary, doon na kayo mag-invento on preference. So ito, pinakita ko lang sa inyo kung ano yung pinaka-goods na normal na timplahan. Okay. And so balik na tayo sa chicken natin. So it's been a few hours. Tapon na natin to. And then rinse lang natin siya. Purpose ng pag-rinse natin para mawala yung lasa ng aftertaste ng baking soda tsaka ng vinegar tsaka yung excess salt dun sa nilagay natin kanina. Ayan, may tadyo. So wash lang natin hanggang medyo mag-clear ng konti. Ayun, no? Parang sobrang lambot na ng chicken natin. Okay, last. So from here, kukuha tayo ng mixture dun sa minix natin kanina, no? Ayan, so kumuha tayo dito na approximately 1/4 cup. Ayan. And then mix lang natin to. So ito na yung magiging parang wet nya, no? Wet coat. And maraming technique at maraming klase ng sa fried chicken, no? Kasi sinabi ko nga sa inyo, may dry, may wet, may puro lang, may wet, dry, wet, dry, wet, dry, dry, wet lang. So magkakaiba. Pero ito closest na sa ano to, sa mga commercial. So I think medyo malabnaw yung ano niya, no?
Dagdag pa tayong konti. Hindi naman sobrang thick. Sakto lang. Basta hindi siya watery, no? Ayan. So, medyo naramdaman ko na ganyan na siya. Okay, so goods na to. Next tayo. So, ganyan magiging itsura ng chicken natin, no? So, ang papalabasin natin dito, crispiness and juiciness ng chicken. At yung tenderness na yung moisture. So, next tayo. Okay, so ito na. This is where the magic starts. So, ito na yung leftover, yung natira dun sa flour natin kanina, no? May ipapakita akong technique sa inyo. So, from there, kuha lang tayo ng tubig. And then, splash tayo ng konti. Up. And then, mix lang natin ito. Gulat kayo bakit ako naglagay ng tubig. Kasi yan yung magiging extra flakes nung fried chicken natin. So, kuha tayo ulit. Splash. Ayan. So, as you can see, meron tayong mga flakes. Ayan. So, nakikita nyo. Ayan yung flakes natin. Not too much. Siguro 2 tablespoon pa lang yung dinagdag ko dito, no? So, ayan, nakita nyo. Pag sobrang laki, i-break nyo lang. Okay? I think a little bit more. So, total 3 tablespoon, no? Lagay natin. Ayan. So, kakrumple lang natin siya. So, ito yung isa sa secret na ginagawa ko. Okay. So, yan. So, nakita nyo, medyo crumple na. Tapos, yung ibang flour, fine pa rin. Next, our chicken. Kuha na tayo ng chicken dito. Ito yung chicken natin. And so, make sure covered. Pasok nyo lang. So, ito, may own recipe mga boss, Yung iba dyan, check na lang kayo kung ano yung okay. Ayan. And then, shake nyo. Yan, nakita nyo. Ayan siya. Ganyan ang kinalabasan niya. Okay. So, may mga crumbs ng konti. Okay. So, shake lang natin to. Ayan. Parang Jollibee yung kakalabasan yan. But if you want it more thicker, pwede nyo pang ibagsak ulit ito sa wet and then dry ulit. Mas makapal yun. Pero dito sa bahay, ayaw nila ng sobrang kapal ng breading. Kaya tamang Jollibee style lang tayo. Pag dinoble mo pa yan, magiging KFC na yan. Okay. Jeez. So, let's do this to the other chicken. Pantanilayan. Same. Sobrang lambot. Napupunit na yung chicken natin. Dahil yun dun sa tray na ginamit natin, no? Ayan. Ayan. So, nakita nyo. Ganyan yung kakalabasan niya. And huwag nyo itong ibababad ng matagal na nakatambay. Kailangan pag ganito nyo, naka-rest lang mga 3 to 5 minutes, luto na kagad, okay? Kasi pag tinambay nyo, magmumoist pa yan dahil may brain yan sa loob. Ang lambot. Grabe. So, ito kung secret na to. Atin-atin lang to, huwag nyo pagsabi sa iba. Okay? Based on my
more than a decade experience at favorite ko yung fried chicken. Ito talaga yung isa sa mga tinutukan ko, no. Sabi ko nga sa inyo, I have more than 500 recipes ng fried chicken. Okay, so ito. Mamaya gagawa tayo ng di ba ito wet dry yung ginawa natin. Mamaya gagawa tayo ng wet tapos dry uli natin para makita nyo yung sinasabi ko. Paano siya kakapalos lalo. Okay, so make sure open the skin inside, siksik nyo lang, and then once na siksik nyo, shake nyo lang siya. Okay, so yung mga tips na binibigay ko sa inyo dito mga bossing, na secret lang natin to, okay? Alam, yeah. Next, titira tayo ng isa mamaya for comparison lang. Dalaway na natin yung tira. Okay. So mga bossing, watching on this video, mag-comment kayo, comment, like, subscribe. Malaking tulong na yan sa channel natin. Okay, so free lang naman tong recipe dahil may ibang grupo dyan binibenta pa nila. Ito free oh, ang kata pa na ito mamaya. Ayan, sa loob nyo ay makakatakas boy. Then balik mo lang ulit. Then may makikita niyo yan. Dapat bakot talaga yan. Okay, so doon na tayo sa last natin. So ito yung sinasabi kong ano niya, no. So lalagyan natin yan dyan, lalagay natin dito, kokot natin. Pero I think wag na. Doon na lang sa isa mamaya. Isa lang muna kasi mukhang makapal na to. Shoutout dyan sa fried chicken group natin, no. Sa ating mga chefs dyan worldwide, mga Filipino chefs, so let's say yung lahat. So ito na yung last natin, i-wet, dry wet natin. Wet, dry, wet, wet, dry, wet, dry. So nalagyan na natin ang isa, no. So once nalagay dyan, balik mo ulit dito. So wala na pang breading, sakto-sakto lang yung butter pala. Yan, tapos na-wet ulit, tapos balik mo ulit dyan. Mas makapal na yun yung breading niya. Diba? So luto na tayo. Tanggal mo tayong gloves. Okay, next luto. Okay, so G na tayo. Mainit na yung mantika natin. Next, we're going to put our chicken na, no? Yan. First, kapag nagtitrito mga boss, check nyo kung may food temp kayo. Thermometer, better 180. Okay. Pag bumubula ng ganyan, kita nyo, ibig sabihin nag-react na siya doon sa moisture doon sa water. Okay. Next, huwag nyo i-over flow yung ano nyo, ha. Ayan.
tatlo lang muna tayo. Okay. So, kalalabasan na ito mga boss, yung parang Joby. Okay. So, ang cooking time na ito mga boss, yung approximately 15 to 25 minutes. Depende sa thickness yun, no? Thickness ng chicken. Internal, minimum 75 degrees Celsius. Kung may food thermometer kayo, tusukin nyo yung dapat 75 degrees Celsius yung loob niya. Safe to eat na. Okay. Papakita ko muna sa inyo. Glimpse muna Aha. Okay. So, wait na lang tayo. Pause ko muna yung video. Okay. Yan, ito yung chicken natin, no? So, pag ganito, yan, kasi ginawa natin kaagad mabilisan, no? Pag ganito, ibig sabihin yan, yung moist, silik-sip na niya. So, what you're going to do, lipat lang natin uli dyan. And then, reflour lang natin siya. Pero wag yung siksikin, ha? Okay. Ganyan lang. Okay. Sabay tayo. Na-apply yung sinasabi ko sa inyo. Once nag-coat kayo, 3 minutes, prito nyo na. Huwag nyo itambay kasi pag tinambay nyo, magmo-moist lalo yan. Kasi pag naglagay ulit kay harina, titigas na yan. Parang biscuit yung coating yan. Okay, so gigis. Okay, so lagyan yung chicken natin. Good. Okay. So strain lang natin ito. Next, our legs. Ito lang mula. So ito nakita nyo, medyo mula yung chicken natin. You know, dahil to sa paprika. Ayan. So if you want the lighter color, lesser lang yung paprika. Pero check nyo naman, oh. Wow. Diba? Nga na. Okay, this is the basic of fried chicken. Upload namin yung recipe ko na. Punta na. Pakoy natin. Diba? Ay! Sa pancit. Hanggat nakalubog ang manok, ibig sabihin yan, hilaw pa yan. Lulutang yan sa lulutang. Okay. Ano natin? Ha? So, second batch natin. Ganyan. Tikman nga natin yung isa. Lumok. Power off. Mainit pa. Ayan o, kita nyo. Hindi siya o. Ingat. Okay, so ito na yung chicken natin. Done na siya. So malaman gano'n siya crispy. Tignan natin yung loob, kung juicy ba siya. Wow. Ang lambot, oh. And juicy. May kita nyo naman, eh, oh.
This okay. Okay, so it's been 4 hours now. Crispy pa rin yung chicken natin. No? So, yung sasabi ko sa inyo. So, kung gatin, ganyan. Titikman natin konti. Hindi ako makumain. Busog na ako. Kain nyo na lang. Diba? Ganyan ka-effective yung ginawa natin. Yes.